Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Philippine Star 31 minutes ago. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Escudero na tuloy-tuloy ang demolition job na inilulunsad laban sa kanya at ito nanggagaling sa Kamara. So, ibinunyag ni Senate President Chis Escudero na mula sa House of Representatives ang taong nasa likod ng demolition job laban sa kanya na bunga umano ng kanyang naging posisyon sa impeachment complaint na inihain kay Vice President Sara Duterte. Pinasinungalingan din nito ang kanyang pagkakasangkot sa anumang anomalya ukol sa flood control project. Matatandaan ang kabilang sa 15 na nangungunang kontraktor na may pinakamaraming flood control project sa bansa ay ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na siya ring top campaign donor ni Escudero noong 2022 election. So, ito ang payag ni Senate President. Oo naman. Di ba nga noong nakarang linggo may video na nilabas sa akin sa House kung ano-anong innuendo at insinuation ang pinalabas as if may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon pagkukumpirma nito sa press briefing noong Martes, August 12. Ngayon, Martes ba ngayon? O Merkulis na? Hindi ko na alam mga ram. Oh. Demolition job laban kay Chis mula umano sa Kamara. Okay. So, dito muna tayo sa contractor, ano? Yung Centerways Development Corporated na nag-donate sa campaign funds ni Escudero noong 2022. So, wala namang problema yung mga ganyang donor dahil inire-report. Lahat naman nagdaan ng campaign donor eh. Kahit nga ang Pangulong Marcos Jr. Grabe ang mga campaign donors niya noong 2022. So, hindi ibig sabihin na kung campaign donor involved na si Senator Escudero sa kapalpakan sa flood control projects. Hindi naman niya ito kamag-anak. Kung kapatid niya o siya mismo ang may-ari ng construction company, ayun ang matindi. Kailan kung campaign donor man, to me, okay pa yun. Hindi ibig sabihin na nangurakot na si Senate President Escudero sa flood control project dahil lang campaign donor niya yung top 15. Patunay. Kaya nga, ang maganda dito, yung top 15 na yan, yung data, yung prima facie evidence ng tawag nun eh. Yung press conference ng Pangulo nung Lunes, yung ipresent niya, kung totohanan sila na talagang tugisin ang mga nangurakot sa punto ng taong bayan sa flood control, i-endorse na nila yon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita kung totohanan ang kanila. Hanggang doon lang eh. Bitin eh. Ano pang, what's next, Mr. President? Tinatanong kung yung 15, yun na ba yung mga kontratistang lawmakers? Wala siyang sinagot. Sinabihan pa niyang media na mag-investigative journalism naman kayo. Ano ba yan? So, bitin. Walang klaro. Sino ang mag-imbestiga? Kamara? Wag na lang. Kung mga kongresista din ang mag-imbestiga dahil kasama nilang na-involve. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng kongresista na involved na sa kalukuhan na yan. I still believe marami pa rin matitinong kongresista na hindi sila nasangkot niyan. Kaya lang, the fact na kasamahan nila ang na-involve,
wag lang muna. Hindi credible ang investigasyon na gagawin ng Kamara tungkol dito. Ang pinaka-the best, either COA, although ang COA mahirapan din eh. Pinaka-the best, Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita kung totoo ang hangarin ng Pangulo na panagutin ang mga magnanakaw, yung mga pumalakpak sa kanyang zona. Okay. Or, mag-create siya ng independent body. Kaya lang, gastos na naman yun. Ano kayang plano niya? Napakalabo ang plano ng Pangulo tungkol sa bagay na ito. Okay? So, balik tayo sa demolition job. Dahil sa posisyon ni Senator Escudero sa impeachment, kaya sinisiraan siya. Ganon ang kanyang pahayag. Kung ako ang iyong tanungin, most likely, kasi nga maraming galit ngayon kay Senator Escudero dahil sa kanyang pag-handle ng impeachment na na-archive na. Talunan sila yung mga puwersa, mga kung sino man dyan na gustong maalis sa equation si BP Sara para hindi na siya makapag-takbong presidente sa 2028. Na-discarril ang kanilang plano sa pagka-archive ng impeachment complaint. At nakikita nila kasi, habang nandyan si Escudero, yung style ng leadership niya na nakikinig siya, balansilan siya, inamin ni Senator Escudero na hindi siya pabor kay Sara. Hindi ako maka-Duterte, and I believe so. Hindi siya maka-Duterte. Kaya lang, patas siya. Dahil abogado siya, kung ano ang batas, yun. Kaya ang handling niya sa impeachment complaint, talakayan, mamaya butuhan. Lumalabas pag butuhan, 19. Dalawang beses ng boto, 19. Pabor na i-archive ang yung isa, yung back to sender. Kaya maraming galit kay Escudero, naniniwala ko. Kailangan mawala sa landas nila si Escudero para kung mag-file pa sila ng susunod na impeachment, may pag-asa sila na uusad ang kanilang impeachment. Gusto nilang maalis si Senator Escudero. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng mga yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Muna niya Tagalog yero. Antok na siya sa iyang balay. So mo niyang atupan nga iyang balay. So mo niyang atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So maayo na gyud sada na tan-aw kay nahuman na ang iyang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sana pa na nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang
di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa ginikanan mo sa salamat. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ang kaginta. Ang makakwartan. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.